Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS, Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders that found their own unique paths to success. This free talk is for everyone, and by joining us, you will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. Let's take your goals above, behind, and beyond success. And to welcome our speaker for today, Elites Abbar Millionaire Circle! Hello, everyone! Hello, Elite Empire! Congratulations! Congrats yourself dahil nandito ka sa event na to. Dahil this is the time for your breakthrough. Dahil ito din po ang nangyari sa akin. Grabe ang hindi ko po maipaliwanag kung gaano po ako ka-happy, ka-grateful, ka-blessed because of this opportunity. Welcome to Beyond the Success, how empowered mommies move and make relevant choices in life. Dahil isa din po akong mommy na nangarap lang para sa family ko. No? Kaway-kaway po para sa mga kung nasaan po kayo ngayon dahil I am from Palawan. Isa po akong registered nurse for 11 long years. Sino po yung mga empleyado dito? Yes, ganun po katagal ang pagtatrabaho ng isang Rachel Argawanan rin yun na tinatawag na kayong Lady Garnet. At isa rin po akong mommy ng tatlong mababait na mga gwapong mga anak. Dahil tatlo pong lalaki mga anak ko. At the same time, isa din po akong online seller. Kagaya mo, na after work nagtatrabaho pa, ginagawa pa ko ano mga sideline para lang kumita, para ma-provide, ma-sustain ang everyday expenses. Tama, ganun po ang life. Being a nurse, being a mommy. Dapat maging diskarte sa life. Alright? Eto na. Alam niyo po ba, namulat ako na negosyante na ang mga magulang ko. Yes, talagang lumaki po kami na ito po yung hanap buhay na mga magulang namin. Hindi man po sila nakapagtapos ng pag-aaral. Elementary graduate lang, pero naging wise sila sa life na magninegosyo. Meron po kaming tracking business, meron po kaming ice block na malaki po na hinihiwa po namin yan. At isa po ako doon. Meron din po kayong fresh fish na dinadala po namin sa Manila. Meron po kaming mga bangka. Ganon po ang negosyo ng mga magulang ko. Ganon po ka ako namulat na ang ganda ng negosyo pero walang time. Kailangan nakatutok sa negosyo, kailangan bantayan mo yung mga tao. So na-realize ko, iba ang negosyo ng magulang kaysa sa akin. Kaya sabi ko, wow, amazing. Hindi lang kasi 100 million ang nilabas sa isang negosyo na ganito. Tawa, hindi lang, eto lang niluwal mo, continue yung overhead expenses. Yung every month na ginagawa, eto po yun. Sabi ko, kailangan kong, nagbago yung mindset ko, kailangan kong mag-aral. Nag-decide ako, parang gusto ko talagang mag-aral kasi halos walang time ang mga magulang ko para sa amin dahil busy po sila sa kanilang negosyo. Busy po sila, na-operate po everyday. Pupunta ng isla, uuwi ng bahay, kami lang po naiiwan. Ganun po yung naging cycle ko nung maliit po ako hanggang sa nag-aral. And I decide, sabi ko kay mama, sabi ko sa magulang ko, gusto ko pong mag-aral. Alam niyo po ba kung ano yung gusto ko? Nurse po. Yes, from Palawan. Nag-aral po ako sa Manila, sa Our Lady of Fatima University, Valenzuela. O, sino po dyan? Yung mga ka-relate na gusto ko mag-explore din in life. Kaya sa Manila po ako nag-aral. So, graduate po tayo. Dahil gusto ko rin pong mag-abroad. Dahil ang mindset ko noon, pag naging nurse ako, pag nagtrabaho ako, malaki ang income. Eh nakikita ko pa before pag mga naka-white. Diba? Pag nakikita ko sa hospital, sa health center namin, ang ganda tingnan, ang linis tingnan, naka-white si nurse. Sexy. O, gano'n. Kaya sabi ko, wow, amazing. Gusto ko rin itong maging nurse. Gusto ko rin mag-abroad. Gusto ko
rin kumita ng malaki. Gusto kong magkaroon din ng dollars. Kumita ng dollars. Pero, yan na. Pero, akala ko lang. Kasi nung naging nurse na po ako, nagtatrabaho na ako, may income na. Akala ko dati, magagawa ko yung mga gusto ko. Marami na akong time. Marami na akong time naggumala. Marami time na akong mag-explore. Marami na akong time para sa mga anak ko. Marami na akong time para alagaan. Pero, hindi nangyari yun. I realized, sabi ko, iba pala, pag nasa actual ka na, iba pala, yung situation, pag andun ka na, may trabaho ka na, iba pala yung maging empleyado, maging cycle, even ng sahod. Parating pa lang, break even na. Minsan, kulang pa. For 11 long years, gano'n naging cycle ko. Hindi pala siya madali. Akala ko lang pala yun. Kaya sabi ko, okay. Diba? Sabi ko, kaya, go on. Yung duty ko po, more than 12 hours. Depende pa po yan sa case ng patient. Dahil senior na tayo sa hospital, so humahawak na po ako ng mga patient po na bedridden na. So, hindi talaga 12 hours kasi maaga pong papasok. I prepare myself. Maliligo, kakain. I need more energy para sa duty ko. Kasi before pa lang po ako papasok, nakikita na kagad sa GC. Ito po yung census, ito po yung mga patients. So, bubugtong hininga na lang ako, kaya ko to. Tatapusin ko tong duty na to. After duty, mag-aftercare pa. Kaya alam nyo ba, for how many years po, maaga po akong umaalis ng bahay, tulog pa mga anak ko. At late na po akong umuwi, tulog na po ang mga anak ko. Dahil pagkagising ko po, magpe-prepare naman ako para mag-duty. Ganun po yung naging cycle ko. Grabe, no? Akala ko lang pala talaga dati. No? Pag nagtrabaho ko, no, I can do what na gusto kong mangyari sa life ko. Ganun pala yun. Working for 11 long years as a nurse. Nakita niyo po ito, from head to toe, lalo na during pandemic time. Hindi ko na po makikilala din sarili ko. Halos hindi rin po kami makainom tubig. Bakit? Hindi po pwedeng ibaba. Pag nagtanggal po kami ng aming mga suot namin, kailangan po namin itapon na po yan. Kasi once na-expose na po kami sa isang COVID patient, kailangan na naming mag-another suot para ma-expose po sa mga ibang pasyente pa. So, ganun po yung nangyayari. So, from head to toe, kung dati-dati, pag tinatanong ako na mga kasama ko, o yung mga pasyente ko, sino po yung nurse pag nakalimutan yung pangalan ko? Yung nurse po, yung may null dito. Yung maliit lang po. Pero this time araw, hindi na po ako makilala. Ganito ba naman yung outfit? Grabe, no? Sabi ko nga, grabe naman tong to. Halos hindi na. Kung hindi pa ako magsalita, hindi pa makikilala. Kasi almost same kami ng outfit na ganito. Same kami na ganito kailangan suotin, protektahan ang sarili namin, protektahan ang mga pasyente na hawakan din namin na iba, hindi naman positive. Oh, positive. Talagang sabi ko, for 11 long years, dapat na-excite na ako sa life na meron, dapat stable na. Dapat ganito na. Pero hindi. Yung future ko, na-burn out ako. Na-burn out ako na ang nangyari sa life ko, parang ayoko na. Ayoko na. Parang sabi ko nga grabe naman, 11 long years, ito yung cycle ng life ko, paulit-ulit. 11 long years, same pa din. 11 long years. Tama, ikaw, ilang years ka na bang nagtatrabaho? Ilang years ka na bang ginagawa mo yung best mo para sa trabaho mo? Para umangat yung sahod mo? Para ma-recognize ka ng boss mo? Kasi ako, sa 11 years, nag-take pa rin po ako ng exam para po maging head teacher, ganyan, mag-masteral. Ganun po yung ginawa ko. Pero hindi na. Kasi po, nung time na during pandemic, naging pasyente po ako. Dahil yung patient ko po, is nag-critical. So, kailangan magbuhat ng oxygen. Nahihirapan di ba, alam niyo naman po, pag public, nagbubuhat talaga ng oxygen. Kaya sabi ko, grabe. Ako na yung nurse, paano ko maibibigay yung quality care sa pasyente ko kung ako mismo, pasyente? Sabi ko,
Parang hindi ko na kaya. Hindi ko maibigay yung quality care kasi ako mismo naging pasyente. Hindi ko naisip na may baby din po sa loob ng tiyan ko. Kaya sabi ko, uunahin ko na yung future ko. Uunahin ko muna ang self ko. Diba? Ganun yung naging, I realize hindi pala siya. Tama na eh. Tama na yung 11 long years. Nagbago po yung pananaw ko sa buhay. Kasi po, I know, hindi po talaga enough yung sahod. Hindi po enough yung kinikita ko as a nurse. Hindi po enough yung mga daily expenses dahil parating pa lang parating pa lang yung sahod. Kulang na. Parating pa lang, alam mo na kung saan papunta at ito na lang yung may iwan. Ganun po yung naging cycle ko. Kaya every after work, kahit pagod po ako, every after work or kahit sinisingit ko talaga yung pagiging online seller ko, nagbebenta ako. Pag off ko naman, one day off lang. Pinupuntahan ko po yung mga business partners ko. Ganun po ako kasipag. Ganun po, ginagawa ko yung negosyo. Being online, nag-i-adject po ako ng gluta sa mga pasyente ko. Pinupuntahan ko po sila sa bahay o sila po yung pumupunta sa akin. Ganun po ang naging cycle ng isang nurse dahil hindi po alam kung paano ko po kukunin, kung saan ako kukuha ng everyday expenses namin. As a mommy, halos wala na po akong time sa mga anak ko. Wala na po akong, kasi iniisip ko nun, anong gagawin ko? Di ba? Saan ako kukuha ng pambayad ni Judith? O, kaway-kaway sa mga Judith na dumating na yung mga bills. Saan ako kukuha ng pambayad sa tubig, ilaw? Kaya sabi ko, sige lang, okay lang, laban. Itulog lang natin to. Kailangan natin tong gawin, yung negosyo. Mag-online, tatrabaho, pasok, gano'n naging cycle ko. Sabi ko nga, bilang nurse, inaalagaan ko ang kalusugan ng iba. Bilang mami, inaalagaan ko ang kinabukasan ng pamilya ko. At alam nyo ba, kaya ko piniling kung magnegosyo kasi kaya naman, pareho kong, no? Kaya kong magawa. Kaya ngayon talaga nag-decide ako, sabi ko, thank you Lord, kasi okay na ako sa 11 years. Hindi po ako against sa employment kasi minahal ko po ang pagiging nurse. Maalaga po ako sa mga pasyente ko. Ganon po ka-close kahit before. Outside, gumaling na sila. May mga, ano pa rin po kami, nag-uusap pa rin po kami. Katulad po nito, kahit magaling na po ang pasyente ko, meron po pa kaming keep in touch, kumbaga. Nagme-message, kumusta ka na ma'am? Na-miss na kita ma'am, yung pag-aalaga mo. Ma'am, umuwi na kami ng Manila ma'am. Namimiss ko na yung kwento mo ma'am. I realize sa trabaho, pag masipag ka, talaga yung pagod. Pag ginawa mo yung best mo, akala ko noon, best doon yung ibibigay na life sa akin. Pero same lang ang pagod. Same lang din ang sahod. Hindi pala siya naging madali para sa akin. Kasi I do my best para ibigay yung quality care na sa mga pasyente ko. Ganun po yung ginawa ko. Pero yung sahod, tumaas naman, lalo na nag-overtime po ako. Siyempre, may overtime pay din tayo. Additional sa 4 hours, may overtime pay din po. Pero you know what? Yung overtime, napunta po sa tax. Yes, napunta sa tax. Kaya pag tingnan ko yung payslip ko, eto na yon, eto na yung ilang 4 hours ko na duty for the whole month. Ang laki naman sana ng gross. Bakit ganito? Pero pagdating sa net pay, ang laki ng tax, ang daming kinaltas. Sabi ko, tama na to. Kaya I decide, sabi ko sa business, pag masipag, ginalingan, ginawa yung best mo, best din po ang ibibigay sa'yo. Kasi malaki ang potential income. Malaki talaga, literal na malaki. Yung goal na income na gusto mo. Yung time freedom, no? Yung
Yung siya sabi mo talagang para sa magkaroon ka ng quality time para sa mga anak mo. Para sa mga anak ko na alam kong hindi ko masyadong subaybayan nung una dahil busy ako sa trabaho. After panganak, 2 months, balik ka agad sa trabaho. Sabi ko nga, natatakot ako noon. Pero for 11 long years, na same cycle, gusto ko rin magkaroon ng breakthrough sa life ko. Pero mas natatakot akong manatili sa parehong sitwasyon. Kasi wala nga nangyari sa 11 years ko. Meron man, dumami ang utang. Meron man, lumiit ang not pay. Di ba? Ganon. Sabi ko, grabe. Thank you. Kasi, I decide. Nag-take action ako. And I know ikaw din. Kasi yung situation mo ngayon, gusto mo rin magbago ang buhay mo. Gusto rin putulin yung cycle na meron ka ngayon. Tama? Kaya ito, isa pa sa mga hindi ko pa makakalimutan. Dati po, nagsa-celebrate po ng Christmas, New Year. Ito lang po yung picture na nakita ko kasi hindi po ako mahilig sa social media. Hindi po talaga ako nagpo-post. Buti na lang merong isang picture na ganito. Nagsa-celebrate kami either Christmas o New Year sa hospital. Di ba po sa ibang trabaho? Ay, occasion, may Christmas, New Year, wala pong pasok. Pero po sa hospital, hindi po pwede yun. Hindi po namin pwedeng iwanan ng mga pasyente namin. At ito pa yung malupit. Ito po yung mas marami kaming pasyenteng hinahawakan. Pag Christmas, pag New Year, putukan dito, no? Puno po yung ER. Bakit? Dahil lahat nagsasayahan, nagiinuman. Ganun po. So talagang super busy kami ng time na yan. Super busy, masasabi mo talagang wala ka ng time uminom ng tubig. Halos hindi makalimutan mo na yan pag busy ka na. Makakalimutan mo na yung mga bagay na pang-personal mo. Kasi kailangan mong tapusin yung duty mo. Kailangan mong i-render yung service, yung quality care para sa mga pasyente na hawak mo. Ganon po. Sabi ko, hanggang kailan ba to? Ganito lagi. Gusto ko rin pong makasama yung family ko, yung mga anak ko. Gusto ko rin pong mag-celebrate kasama nila. Kasi iba po yung feelings, lalo sa mga mami dito. Iba po yung feelings. Na every time na mag-Christmas, mag-New Year, magbabago sa salubungin mo yung kasama mo sa mahal sa buhay. I know kung OFW ka. Ramdam kita, hindi man po ako OFW, hindi ko man po tinuloy ang pag-abroad. Pero almost same po tayo. Kasi wala din po ako sa mga special occasion. Wala din, hindi ko rin po sila kasama. Tatawag na lang po ako, kumusta dyan? Matulog na ha, matulog na kayo after New Year. Ganun na lang po sinasabi ko sa mga bata. Pero you know what? Ito yung pinaka-the best. Ito yung priceless na ginawa ko po na na-decide ako sa negosyo na to. Hindi lang po Christmas, New Year, nakasama ko sila. Even po sa school, sa mga occasion, sa mga meeting, nakaka-attend na po ako. Nasusubaybayan ko na po kung ano po yung ginagawa ng mga anak ko. Kasi po before, lalo ng pandemic, hindi po, di ba po walang pasok nun? I have my 10 years old po, late po siya nag-aral. Dahil hindi ko po nasubaybayan ang pag-aaral niya. Dahil kailangan sa bahay. Ang mga, lang po, di ba? Bibigay lang ng mga papel doon sa sagutan. Hindi ko po magawa yun. Kasi during pandemic, pasyente din po ako. Isa din po akong nurse. Lumalaban. Teka, sige, kaya laban, kahit malayo. Para din ako nag-abroad dahil bawal po lumabas. Kung gusto mong lumabas, magpa-swab test ka. Kung gusto mong umuwi, magpa-swab test ka. Ganun po yung nangyayari sa cycle ko. Pero this is the priceless. Talagang masasabi ko talaga lang, buti na lang, I decide. Buti na lang. Kaya sabi ko, hindi na lang ako nagtatrabaho para sa iba. Nagsimula akong buuin ang pangarap ko. Para sa sarili ko at pamilya ko. Kaya thank you so much kasi may ganitong avenue
May ganito ka, hindi ko na kailangan mag-abroad. Nurse ako sa profesyon, mami sa puso. At entrepreneur ang pinili kong magkaroon para magkaroon ng oras, kalayaan, at mas malaking oportunidad para sa pamilya. Yes, buti na lang may ganitong opportunity. Kaya sabi ko, nag-humble down po ako. Alam niyo po ba? Sabi ko sa kapatid ko, paano bang ginagawa yung negosyo? Anong meron sa Elite Empire? I humble down myself, tinanong ko, willing akong matuto, willing akong pag-aaralan, willing akong magpag-guide kahit ate ako kasi nakikita ko sa dalawa kong kapatid. Grabe naman to yung opportunity na to. Ang daming binago ang buhay at kasama yung dalawang kapatid ko. Basta willing lang talagang pag-aralan, magpag-guide, trabahuin. Kaya sabi ko, grabe, amazing ang community. Growing, kahit anong background. Kahit mami po ako, kahit anong nurse po ako, sila po mga estudyante. Sabi ko, yes, kaya ko yan. Kung nagawa nyo nga, kaya ko. Kaya nag-decide akong gawin ng negosyo. Itong opportunity na to, ito po yung binalik sa akin. Dati pong, pag nakikita kong iPhone store, hindi po ako tumitingin talaga. Kasi I know, ang mga iPhone store, sobrang mahal po talaga yan. Pero this time around, nakabili po ako ng cash. Binili ko po ang kauna-unahan kong iPhone. Binili ko ng cash. At kumikita pa tayo ng six figure. Sabi ko, pwede pala na hindi ako mag-abroad. Pwede pala na kumita dito sa community na ganito kalaki. Pwede pala na kumita kasama ang mga anak ko na sa bahay lang. Diba? And I know, pag ginawa mo rin to, and I know, pag nag-decide ka ngayon at nag-take action, ito rin po yung magiging resulta mo. Kasi as a mommy, as a nurse, ginawa ko lang din yung best ko. Kaya best din yung binalik sa akin. And I know, ikaw na empleyado, yung best mo rin ginawa mo dyan. Pero this time around, try this. Subok-subok lang naman sa buhay. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya ako talagang ginawa ko talaga. Nagpa-guide ako. Kahit ate ako. Tama. At ito from someone po na balot before. Pag nai-imagine ko po ito, grabe. Yung naging life ko before during pandemic. Parang ayoko na po talagang balikan. Hindi po siya parang ayoko na pong balikan. Ayoko na pong makita yung life ko na ganito pa din. Kasi gusto ko na po magkanang breakthrough sa buhay. Gusto ko na po kasama yung mga anak ko. And I know, gusto mo din yun. And I know, this time around, nakapag-decide ka na gusto mo rin magkaroon ng massive breakthrough sa buhay mo for how many years. Na ikaw, mami, yung life na maibibigay mo sa family mo, sa mga anak mo. Kasi yun lang din po yung ginawa ko. Tama! Kasi I know, mataas ang pangarap mo. Nung bata nga tayo, sobrang taas ang pangarap natin. Why not ngayon na nakita mo to ngayon? Why not ngayon na gawin mo? At hindi lang po yan. Dahil nag-decide ako, sabi ko, kaya ko yan. Nagawa ng kapatid ko na hindi nga nakapagtrabaho. Eh ako 11 years, I do my best. Nagawin yung pagiging nurse ko. 3 na po kami ngayong milyonaryo dito sa community. And ikaw na po ang next. Ikaw na next dahil and I know, mataas din yung pangarap mo. Umpisahan mo lang ngayon. May purpose yan kung bakit nanonood ka ngayon, pinapakinggan mo ako. Alam mo sa puso mo na gusto mo ring magbago yung cycle ng life mo at ng family mo. Alam mo sa puso mo na gusto mo ng this is it. Answered prayer kasi pinagdasal ko rin po ito. Dahil hindi po pwedeng lumalaki ang mga anak ko na same ang life namin na baon kami sa utang. Tama? Same lang. Nabaon sa utang, baon sa loan. Kaya maraming racket ang ginagawa ng isang nurse na kagaya ko, na isang mami na kagaya ko. Grabe. Isa lang po masasabi ko. Ang isang nurse, na kung gaano kahalaga yung buhay,
Inaalagaan ko ang mga tao na pinapahalagahan. Yung pinakamahirap nilang sandali. Yung mga moment na inaalagaan ko, yung mga pasyente ko na nagte-thank you, nurse. Kasi inalagaan mo ako sa huling sandali ng buhay ko. Thank you, nurse, nakilala kita. Thank you, nurse, sa love mo. Doon ko po natutunan na ang oras ay isang bagay na hindi na natin maibabalik. Isang oras na dapat ngayon pa lang nag-decide ka na gawin tong negosyo. Dahil hindi na po kayang ibalik. After 10 years, anong life na meron ka? After 3 to 5 years, itong opportunity na to, ito yung life, ito yung deserve mo, ito yung the best, ito yung para sa'yo. Kaya mag-decide ka na now. Your profession is your calling. Yes, as a nurse. Pero yung courage mo ngayon to build something greater is your legacy. Kaya, and I know, sobrang, this is the best opportunity. Hindi lang po para sa akin dahil para din sa'yo, para sa future, para sa better life ng family mo. This time, araw ko na-inspire ka sa akin. May sa next speaker natin is from Palawan din. Is a mommy din kagaya ko. Traditional business owner din, pero ginawa niya tong negosyo. Ginawa niya tong opportunity kasi mas nakita niya kung gaano kaganda ang ibabalik few years from now. Let's all welcome the Ultra Mom of Elite Empire, Jemima Ismade! Mayad na po sindong tanan. By the way, I am Jemima Ismade Rascon from the province of Palawan. So ayan, ipapakilala ko sa inyong aking sarili. Isa po akong traditional business owner, a housewife, at the same time, naging real estate agent din po ako before ko nakita ang opportunity na to, Elite's Empire. So I want to share to you my story. By the way, graduate po ako ng 2 courses, Bachelor of Science in Customs Administration, at the same time, Bachelor of Science in Education. Kasi ang paniniwala ko noon, the moment na mas marami akong tinapos, mas maraming opportunity ang nag-aantay sa akin. So share ko lang, no? Habang nag-aaral po ako, naging maagang inaho ako, kaya sobrang taas ng courage ko to pursue my dream. Kasi sabi ko, kailangan kong mag-step up for my life and for my kids. And after that, alam nyo ba, after graduation, akala ko noon sobrang clear na yung path for me to success. Pero yun lang po pala ang stepping stone ko para sa realidad ng buhay. Kasi noon sinipagan ko yung pag-aaral, ginawa ko yung best ko para maging maganda yung grades ko. Pero in reality, after graduation, ang totoong buhay, nandoon ang tunay na laban. A diploma opens doors, but mindset and adaptability determine how far you can go. Kasi after that, anong gagawin ko? Anong next step na gagawin ko? Kasi hindi pwede na, graduate na ako, okay na ako. I should be wise in life kung ano yung mga next step na gagawin ko. And after that, sabi ko nga, after everything na natapos ko, sabi ko nga, schools teaches you the lesson. Life teaches you the application. Knowledge comes from education, but wisdom comes from the experience. Because sa totoong buhay, paano mo ba i-apply kung anong natutunan mo? Kasi sa school, puro theory lang. Magbabasa ka, lahat ng law, babasahin mo. Pero in real life, ano ang gagawin ko para ma-apply ko siya sa totoong buhay? At alam niyo po ba, after that graduation, nag-isip na ako, ano yung pwede ko pang gawin? Kasi hindi ako pwedeng tumigil sa buhay. I should be creative in life kasi marami ho akong pangarap. Marami akong gustong maabot sa buhay ko. Kaya alam niyo po ba, I tried to be a real estate agent.
that moment, ito yung mga moment na, alam mo, marami akong natutunan sa buhay ko. Dito ako nagsipag. Kasi ang mindset ko noon, I really want to earn big. Gusto ko kumita ng malaki. No, I know for sure, lahat na nandito right now. No, if there's someone watching sa live natin ngayon, kaya ka nag-aral, it's because you want to earn big. Kaya ka nagtrabaho right now, it's because gusto mong kumita to provide for the family and me. My goal by the time is to earn big. Kasi ang mindset ko noon, kapag kumita ako ng malaki, magbabago ang buhay ko, kaya kong tulungan yung kapatid ko at parents ko. At alam mo ba, true enough, I have experience na kumita ng malaki, pero dahil walang nagtuturo sa akin, at sobrang excited akong kung paano gagastusin yung pera ko. Ito yung tinatawag natin na one time, big time. Kasi akala ko noon, kapag kumita ako ng malaki, yayaman na ako. Pero ang pagyaman pala hindi nagsisimula sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung paano ka mag-isip. Kasi nung mga panahon na yon, it's my first time na makahawak ng ganong amount. So ang mindset ko, ano gagastusin natin? Saan tayo kakain? Pero di ba, kung merong nagturo na sana i-invest ko siya into something na kaya pa sana mag-generate ng pera. Pero wala. Pero alam mo ba, isa yan sa mga bagay na na-learn ko noon. Na if may pera, if you have enough money na nandyan ngayon, ilagay mo into something na kaya pang magbigay sa'yo ng more income. At the same time, walang guide. Inaaral ko lang mag-isa noon. Self-exploration po. Kaya maraming palpak at mas maraming backlog sa buhay. No? I know, that moment po, marami ako mga bagay na nagawa ko, na alam mo yun, wala kasing nagtuturo na ito dapat yung gagawin ko. Kaya sabi ko, sobrang importante pala. Kung may kinakarir kang isang bagay, sobrang importante na may mentor na mag-guide sa'yo. Kasi alam niyo po, no, I have learned, sabi ko, if there's someone who will teach me, I can be 10x wiser in life without adding 10 years of age. No, kung dapat merong magsasabi kung ano yung gagawin ko at na-experience na in life, susundan ko na lang. Pero that moment po, I have learned a lot in life. It's because yung experience ko, malaki ang itinuro sa akin. And then, akala ko noon, sapat lang na kumita at magkaroon ng komisyon. Pero iba din pala kapag may alam ka sa ginagawa mo at knowledgeable ka, importante na aralin muna bago pasukin. Like what I have said kanina, yung mindset ko noon, kumita lang ako ng pera. Pag sinabi na, kikita ka ng 500,000 dyan, sobrang kinikilig ako niyan. No? Kasi puro lang income, commission. Pero hindi po pala. Kailangan din na may alam tayo kung ano yung gagawin natin. Kailangan aralin natin. Importante na alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kaya ikaw na nandito right now, I would like to congratulate you. Kasi binigyan mo ng chance yung sarili mo na aralin yung business kung gaano kaganda ang negosyo na papasukin mo right now. And then, this is the season of being a housewife. Kung makikita mo sa screen na yan, that was one of the best moment in my life. Alam mo, yan yung mga panahon na alam mo, masaya ako kasi naalagaan ko yung anak ko. As a mom, no, napapaliguan ko, lahat ng need ng anak ko, na ibibigay ko. Pero yan din yung moment po, na hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko. It's because same rotation, every day, same cycle. Gigising sa umaga, papaliguan ko yung anak ko, mag-aabang ako ng alas 12 na teleserye hanggang hapon. And then mag-aantay ng 8 p.m. para matulog ulit. I know nakaka-relate ka if you're a housewife like me. And doon na dumating sa point na parang napaisip na ako sa sarili ko na ano ba talaga ang plano ko in life. Kasi yung mga anak ko, I know they are growing. Kapag lumaki sila, hindi lang naman yung attention ko ang need nila. But you know what? I have realized na akala ko noon, kapag naalagaan ko yung anak ko, mabuting nanay na ako. Pero na-realize ko ang pagiging mabuting ana, hindi lang about sa pag-aaruga, but how you can provide for them. How you can give the best life for them. Kasi habang lumalaki sila, may mga pangangailangan sila. Darating ang panahon, mag-aaral ng college. And sabi ko noon, anong pwede kong gawin? I really want to help my husband. Kasi sabi ko, hindi naman pwede na asawa ko lang lagi ang magpo-provide para sa amin. Kailangan may gawin ako to help him. Kung paano kumita ng pera para sa pamilya. Kasi alam ko darating talaga ang panahon na lalaki at lalaki ang mga anak ko. At doon ako nagkaroon ng maraming tanong sa sarili ko. Na feeling stagnant, feeling walang kwenta.
Yun yung pakiramdam ho ni Jemima by the time. Sabi ko parang wala akong kwenta, parang wala akong magawa. Ang daming idea ang pumapasok sa utak ko. Pero wala akong nagagawa. Puro lang isip. Isip, sabi ko, hindi pwedeng ganito. I need to do something new. Kasi walang magbabago pag wala akong ginawang bago. At alam niyo po ba, isa sa mga naintindihan ko noong mga panahon na yon, being a mom doesn't mean giving up my dreams. I can nurture my children while continuing to pursue the life I aspired to build. It's because it doesn't nanay ka na. Hindi mo na pwedeng kunin yung pangarap mo. It doesn't mean na nanay ka na. Sa 4 na sulok ka lang ng bahay mo. It's because ito yung mas magiging rason for you to build the life that you want. Not just for yourself, but for your kids. At yan po yung pinaka-na-realize ko nung time na yon. Because being a mom taught me to be loving, caring, passionate, at the same time, resilient. Being a housewife is not the end of ambition. It can be the season that prepares for a bigger purpose. Nung time pala na yun, piniprepare lang ako into something bigger I want to be in my life. Tinuturuan lang ako maging passionate, maging loving sa ginagawa ko. At alam niyo po ba, nagkaroon ng transition period after that, ng pag-aalaga ng anak ko dahil nag-iisip ako kung ano yung pwede kong gawin. Doon na po ako na-expose sa traditional business. Kasi ito po, binigay ho sa amin yung bakery ng mother and father-in-law ko. Doon ako na-expose sa mundo ng business. Nakita ko kung paano sila nagsisipag, araw at gabi. Alam mo yung imagine, no? Grabe kasi sabi ko, 12:00 na sila natutulog, 3 AM gising na. For the last 35 years, they are doing the same thing over and over again. Sobrang sipag. So, nung tumating yung panahon na sa sobrang dami na ng business nila, they decided na ibigay sa amin ang negosyo. So, ayan po, naging traditional business owner ako and I have expectation versus reality for being a traditional business owner. Akala ko noon, kapag business owner ka, ayahay ka na. No? Kasi dahil ako ang boss, ako ang may hawak ng oras ko. Pero, ako pala ang pinakawalang oras sa sarili, kasi aking lahat ang responsibility. Ako ang dapat na huling matutulog. Ako yung pinakamaagang magigising. Kasi wala akong pwedeng asahan kundi ako lang. Dahil ako ang owner ng negosyo, I should be responsible in my own business. And then, isa sa mga akala ko noon, sabi ko mas madali na lang i-manage to kasi binigay na ang negosyo. May sistema at tamang tao. Actually po, 5 years old ang bakery na binigay sa amin. Meron ng system, meron ng lugar, meron ng capital, papaikutin mo, may mga tao na lang. Pero alam mo, the reality, that isa sa mga na-experience ko nung time na yon, my people always compare ko anong ginawa ko nung kung ano yung ginawa ng previous owner noon, kaysa sa pamamalakad ko. Ito noon kami mindset. Kapag may sinasabi ako na ito gagawin natin, ito yung gagawin natin, lagi lang sinasabi, ito po kasi dapat yung gagawin kasi ganyan-ganyan. So parang sabi ko, I need to find something new for me. Kasi hindi pwede na ganito lang. Parang hindi ko ma-execute kung ano yung gusto ko. At you know, noon, I know, yung parents namin sobrang happy sila kasi itutuloy namin ang nasimula nilang business. Pero alam nyo ba, ito yung mga panahon din na na-question ko yung sarili ko kasi I don't have my own identity. Kasi hindi naman ako ang nag-build ng negosyo. At doon nagsimula yung pressure ko to continue the legacy. Kasi dapat pag binigay sa'yo, kailangan mong galingan, kailangan mong sipagan. Kasi binigay na sa'yo eh. So by the time sabi ko, what should I do? What should I do? Kasi hindi naman talaga ito ang linya ko. Pero alam mo ba, sobrang grateful ko. Kasi doon ako namulat na sabi ko, I really need to step up in life. I really need to do something new. Kailangan kong maghanap ng negosyo na ako yung mag-build. Ako yung magsisimula. Kasi akala ko noon, enough na hardworking ka para yumaman. Pero dapat pala, working smart ka rin. May tamang sistema at disiplina ang negosyo para magkaresulta. Kasi alam niyo po ba, maraming factors din ang nangyari kaya nag-close din ang business namin. Pero may mga bagay din na magandang nangyari sa akin kasi maagang na-awaken ang entrepreneurial spirit ko. Na-realize ko na mabilis kumita ng malaki sa negosyo kaysa magtrabaho. Isang bagay na hindi ko makakalimutan noon na sabi ng parents namin, sabi niya, sipagan mo sa negosyo. Kasi kapag mag-work ka ngayon, maybe
sabihin natin, you will earn 20,000 per month. In 1 year, magkano kikitain mo? 240,000 times 2. 20,000 times 12, 240,000. Sabi niya, alam mo ba kapag may negosyo ka, that 240,000 na tatrabuhin mo pa dapat in 1 year. Kaya mong kita in 1 day, in 1 week, in 1 month. So by the time, tumatak sa utak ko, na sabi ko, pag ninegosyo talaga ang gagawin ko. At alam mo ba, marami ding factor na nakaapekto. Kaya, walang nangyari sa negosyo namin. Kasi walang emotional stability. Kapag nag-away kami mag-asawa, damay ang negosyo. Kapag nag-away kami, ayoko na. No, doon na lang ako sa kwarto, magtatago na lang ako. Hindi ko na naisip na ako pala ang business owner dahil hindi pwedeng magdrama. Kaya ang nangyari, apektado ang business. And then, alam ko na yan, mindset na teachable. Pag may nagtuturo noon, alam ko na yan. Dapat sana kung alam ko na, nagkaroon ng resulta, wala eh. No? Kung may babalik ko lang. Sana nakinig ako. Di ba? Pero sabi nga nila, yan yung mga tuition fee sa buhay. Kaya congrats kasi nandito ka ngayon kasi alam ko na teachable ka sa buhay. Eto, walang tamang disiplina sa pera, pautang doon, pautang dito. Like sinabi ko kanina, wala akong emotional stability. Kaya pag may lumapit, di ba? O sige, pautang natin ng 1,000, 3,000, cash advance and everything. Hanggang sa wala na tira. Kasi kapag traditional business owner ka, ang pera mo dapat naka-intact dahil papaikutin mo yan. Kapag hindi mo napaikot yan at na-mismanage mo, mawawala ang business mo. Ganun po ang nangyari sa akin. Kaya I'm so grateful na nandito ako sa opportunity na to dahil yung account na nagkaroon ako, ito yung lifetime na business na wino-workout ko until now. At mukhang bibig ko noon, mahina ang benta. Napaka-poor mindset at walang self-awareness. No? Alam mo yung pag may quota ka in that day na hindi nakuha, lagi ko sinasabi mahina ang benta, ano ba to, ganyan. Reklamo ng reklamo sa buhay. Pero dapat pala, no, for you to be able to succeed in life, baguhin yung mindset and how you speak. Dapat, kung may gusto kang mangyari sa buhay mo, kung may sasabihin ka kung ano lang ang gusto kong mangyari sa negosyo ko at sa buhay ko. At maraming kakompetensya, no? Alam kong aware naman ang lahat na nandito right now. Kapag traditional business owner ka, marami kang kompetensya. Maybe this month, ang lakas ng business mo, magulat ka na lang. Meron naman nagtatayo ng bakery sa kanto. Meron naman sa kabilang baryo. Mas pinamura nila yung tinapay nila. So paano ako lalaban doon kasi logisyo na. Kaya isa yan sa mga factor talaga na hindi na kayang isurvive ang business. At my realization, bakit nagsimula ako maghanap ng negosyo online? It's because I want a business na kaya kong bigyan ng freedom to enjoy my life. Kasi nung moment po noon, tumutulong ako sa pagbabalot ng tinapay. Kasi pag kulang ang tao namin, kailangan kong mag-substitute. Abang naisip ko, hanggang dito na lang ba ako? Babalot akong tinapay, kailangan kong bantayan ito maghapon, hindi ako pwedeng umalis. Kasi ganun ho talaga pag traditional business. Kaya sabi ko, I want to find something na kahit magta-travel ako, I will enjoy my life, but still, kikita pa din ako. At the same time, isa sa mga reason, I want to build my own legacy. Gusto kong makapagsimula in my own. Na ako talaga yung nagsimula, ako yung nag-build. Kasi okay naman, di ba? Sobrang sarap kasi mabibigyan ka ng puhunan. You can really start. Pero iba pa rin kapag ka ikaw talaga, kumbaga nag-step up ka for yourself into build the life that you really want. And you know what? While traditional business owner ako, kung ano lang yung lugar or kalapit na baryo, yun lang yung market namin. Pero sabi ko nga the world is changing rapidly. Maraming kumikita sa online, marami ako nakikita kumikita ng 6 figures per month. Kaya sabi ko nung time na yon, kung hindi ko pipiliin na negosyo ang online, kung hindi ko pipiliin na online ang negosyo ko, then I will be stuck on that place kung nasaan man ako. And growth happens outside my comfort zone. I want to stand in my own. Like sabi ko kanina, gusto kong i-build yung sarili ko. Gusto ko ng buhay na gusto ko na ako mismo ang nagsimula. And at the same time, dreams don't expire because of age, marriage, or responsibility. Kasi whatever it is, nanay ka naman, o may partner ka na, still, you can build your dreams. And you know what? Bakit ko pinili ang Elites Empire? It's because of the flexibility and leverage. Kasi nung nakita ko ito noon, na-realize ko na hindi habang buhay, malakas ako at kayang magtrabaho. Kaya sabi ko, sobrang ganda ng negosyo na to. Kasi imagine, di ba,
for the past 3 years na binild ko yung business, na-experience ko na nagta-travel ako while kumikita. Pero nung una po, tinrabaho ko talaga. Kasi lahat po ng negosyo, tinatrabaho. Walang negosyo po, nayayaman ka tapos wala kang gagawin. Wala pong ganun. Dito, tinrabaho until such time na dumating ang panahon na you will experience leverage na nagta-travel, pero kumikita. And yon, personal growth and leadership development. No, kasi ito yung pinakagusto ko sa buhay na ma-experience ko, na mas maging maayos ako as someone na nagninegosyo, nagkaroon ng personal growth, hindi lang puro income, but at the same time, mas lumalim yung pagkaunawa ko sa sarili ko, mas nagkaroon ako ng empathy, mas nagkaroon ako ng pagmamahal sa ginagawa ko at sa mga taong nasa paligid ko. And having the freedom to enjoy the life, makapag-travel, at the same time, growing as a person. No? Sobrang sarap po na kumikita ka, at the same time, nag-grow in life kasi maraming natutunan. Hindi lang kumikita, hindi lang basta kumikita ng pera. Pero habang kumikita, sumasabay ang mindset, sumasabay na gumaganda ang perspective in life. And of course, helping others to succeed. Ito po yung pinaka-nagustuhan ko sa negosyo. Kasi hindi lang po ako ang natulungan, hindi lang po ako yung nagbago ang buhay. But of course, ako personally, nakapag-inspire din ako ng ibang tao. No? At the same time, marami din akong nag-guide sa negosyo na nagbago din ang buhay. Kaya if you're someone nanonood right now sa video na to, no, samahan mo yung taong nag-send sa'yo ng link, yung nagpa-watch sa'yo ng live, kasi I know that person, yan yung makakasama mo na magbabago din ang buhay. And of course, I'm so grateful and thankful sa opportunity na to kasi sobrang nag-transform po ang buhay ko from being a mom, na dati pangarap ko lang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko, kasi akala ko dati imposible kasi sobrang busy. Pangalawa, syempre kailangan ng enough na finances. But because of this opportunity, napa-experience ko sa family ko, sa mga anak ko, yung magandang buhay, makapag-travel sa ibang bansa, makapunta sa magagandang resort. Kaya I'm so grateful, Elites Empire, for this opportunity. Kaya alam ko, pangarap mo rin yan para sa mga anak mo. Maybe, ito na yung pinag-pray mo para mabigay mo yung best life para sa kanila. And akala ko noon, pag nanay na ako, hanggang doon na lang, mag-aalaga ng anak ko. Pero ngayon, nabigyan ho ako ng chance na makapag-explore, makapag-travel sa iba't ibang bansa. Because of this opportunity, mas lumawak ulit yung pangarap ko, mas tumaas ang confidence sa sarili. Kasi nagkaroon ng avenue na baguhin ang buhay. Kaya sa lahat ng mami na nandito right now, paniwalaan mo ulit yung sarili mo. Kasi kung ano man yung pangarap na meron ka para sa sarili mo at para sa mga anak mo, I know for sure, kayang matupad yan. Basta you are with the right opportunity and community. And I want to say this, the choices you make today become the legacy your children tomorrow. Choose courage, choose growth, choose the life you deserve. Kasi I know na nandito ka right now, kasi may pangarap ka. May buhay kang gustong ibigay sa pamilya mo. Took that courage kasi I know for sure, making a decision can change your life forever. And once again, I'm Jemima Ismadi Ariston. Ikaw na nanonood right now sa Zoom na to, ikaw na yung next na magbabago ang buhay. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko din talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dali kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Naging engineer. Yung isang katulad ko, nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay. Again, Elites Empire is here for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. Forever.
the best is yet to come. Because as I grow, you grow. Elite Empire is growing larger. Napakarami ng resulta ng community na to. Countless. Hindi lang to pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is a result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elite Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. So we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elite Empire. This will be an amazing trip. So samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much Elite Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elite Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible na. You just see Elite Empire at the tip of the iceberg. Hindi mo pa nakikita itong buong baba. I want you to live, not just to exist. To Elite Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May opportunity ko. pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elite Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ng ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng gandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Star! Sabi nila, I am the youngest female dance challenger owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs, magandang kwento kabayan. This is your St. City. For today, your big boss. Welcome to the main stage of the hottest online show on the planet, us. And welcome to Gandang Gabi Day! It's a show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po akong kasamang na nasa top 20. Another first timer! First time ko na makapunta ng Casino. I want you to experience yung malaking butanding. Makakasama pa yung Austin pa! Alam nyo, grabe, mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite Empire for the rest of my life.